الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, sa Allah subhanahu wa ta'ala lang ta mangayo sa tanan nato mga panginahanglanon o sa iya lang ta mangayo sa tanan nato mga kapakyasan. So kung kinsa man to ang giyahan sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala og walay makapagpapaligaw kanila. O kung kinsa man to ang nasa ligaw na landas, wala og walay makagiya kanila, gawas lang sila kaluyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako mosaksi nga walay laing Dios nga pagasimbaon gawas lang sa Allah, o ako mosaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mabut rahmanil alamin, siya ang pinakalas nga propeta nga gipakanaog sa Allah subhanahu wa ta'ala diri sa kalibutan, kaluoy sa iyahang mga binuhat. Mga igsuon sa pananampalatayang Islam o dili pa mga Muslim, termina mo pahinumdum nga kini nga programa nabuo kini siya tungod kay daghan pa sa mga dili mga Muslim, wala pagid sila nakahibaluon sa magid ang mahitungod sa pananampalatayang Islam. Daghan ang mga case, mga kaso nga kung mangabang ka og kanang balay, mangabang ka og kanang establishment, no, kanang mga isa pod na mga boarding house, or di kaya magutang ka og kanang motor, magutang ka og sakyanan sa tinud-anay lang, kanang ginakuan nila, no, kanang dili nila ginadawat, hilabi na pag mahibaluan nila nga isa ka Muslim. So kani nga programa, nakuan ni namugna ni tungod pud ni siya sa isa sa mga rason o mga hinungdan nga para mas mapaabot pa nato og hinay-hinay ang pananampalatayang Islam sa mga dili pa mga Muslim. Isa sa ato ang sugdan, no, magtagalog sa ta karon kay nag-request, no, nga magtagalog ta patungkol sa kamatayan, no, ang kamatayon mga igsuon sa pananampalatayang Islam, dili kini siya binuang, no, dili kini siya binuang. Talagang kaning kamatayon moabot kini sa tao nga dili gid niya mahibaluan, di ba? So nagani para mas masabtan nato, ingon ang atong labaw nga makagagahom, kullu nafsin daikatul maut, no, ang tanan nga ang lahat ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. So kung titignan natin mga
mga kapatid sa pananampalatayang Islam at hindi pa mga Muslim, ang kamatayan ay hindi natin malalaman kung saan o saang lugar tayo kukunan ng buhay dahil ang kamatayan ay biglaan, no? Pwede siya dadaan sa iyong harapan, pwede siya dadaan sa iyong likuran, sa kiliran, sa kabilang kilid mo, sa kaliwa at sa kanan, pwede din dadaan ang kamatayan sa itaas, no? Kaya ang kamatayan ay hindi rin natin dapat katakutan, maliban lang ang kamatayan ay lagi nating paghandaan. So papaano ito paghandaan? Paghandaan natin na ang mga layunin o ang mga gawain natin ito ay katanggap-tanggap sa ating dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, no? Na sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. So ang lahat ng mga gawain, no, o intensyon sa tao o ang kaniadan ay nakabatay sa kanilang mga intensyon, no? So bawat lagi nating gawain, ano man yung gagawin natin sa ating buhay, sa pamumuhay natin, sa lahat ng mga gawain natin, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, lalong-lalo na sa pagpupuri, no, pagpupuri at pagsamba natin sa dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay lagi natin titignan ang ating mga intensyon, no? Na yung intensyon natin na ito ay yung ikhlas mutabaa, no? Ang ikhlas na ito ay gagawin natin na para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Hindi natin pwede na gagawin natin yung gusto natin, no? Kasi kapag ang susundin ng yung gusto natin sa totoo lang maraming mga pangyayari na hindi natin namamalayan na tayo pala ay nakagawa na ng hindi maganda, no? Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam at hindi pa mga Muslim, ay siguraduhin natin na mayroon tayong ikhlas mutabaa, no? Ikhlas tayo na para lang sa ating dakilang tagapaglikha, at mutabaa ay gagawa tayo ng kabutihan, no? Kabutihan na para lang sa dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi nga natin alam kapag babawian na tayo ng buhay, pagkatapos ang ating mga intensyon ay kumbaga direct to the point, na kapag hinahabol kasi natin ang mundo, sa totoo lang ang mundo ay magpapahabol sa atin. Kaya hayaan natin na ang mundo ay hahabol sa atin. Wag na wag tayong hahabol sa mundong ito, baka kasi isang araw habang hinahabol mo ang mundo, mabibigla ka na lang na nasa loob ka na ng libingan, no? Kapag nasa loob ka na ng libingan, maaamoy mo ang lupa na masasabi mo sa iyong sarili na tayo ay patay na o pumanaw na. Dapat ating tandaan, ang kamatayan ay biglaan. Tulad ng sinabi natin kanina, hindi natin namamalayan. Kahit tayo ay isang mayor, kahit tayo isang presidente, kahit tayo ay isang kapitan, polis, o anuman ang ranggo, o anuman ang tungkulin natin sa mundong ito, sa totoo lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hawak-hawak mo pa na ranggo na yan. Posible sasabihin ng mga tao, saan si mayor? Saan si kapitan? Saan ang presidente? Saan si congressman? Saan si senator? Saan si colonel? Posible na ito ang itatawag sa iyo kapag buhay ka pa. Kapag wala ka na sa mundo, ang hahanapin na ng tao sa iyo, saan inilagay ang patay, saan inilagay ang bangkay, di ba? So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag pumanaw pala tayo, kung ano man ang nasa ating tungkulin, kung ano man ang tungkulin natin sa mundong ito, sa totoo lang biglaan natin itong maiiwan at mapapalitan ito ng hindi na maganda. Kaya kapatid sa pananampalatayang Islam, isiguraduhin natin na ang intensyon natin ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang gagawin natin sa mundong ito, dapat nating tandaan na tayo ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sa Allah subhanahu wa ta'ala tayo nanggaling, at saka sa Allah subhanahu din tayo babalik, di ba? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga iilan na sinabi na wajib obligadong gamutin ang sakit. Iyon lalo na kung ito'y malubha na dahil napakapeligro kung
babaliwalain kung alam naman ang gamot o kaya naman. So ibig sabihin kung tayo din pala no before din ito ay nagbigay din yung mga ano natin yun, yung mga scholar natin, nagbibigay din sila ng mga payo patungkol din sa atin no kung sakali before tayo abutan ng buhay o abutan tayo ng kamatayan, ang mga scholar natin ay nagbibigay din sila ng advice no kung ano din ang dapat nating gawin para maiwasan din ang kumbaga yung kamatayan. So ibig sabihin ang payo nila ay wajib o obligatory gamutin no kapag nagkasakit yung isang mananampalataya. Kapag nakita din natin ay sikapin din natin na magamot agad yung isang mananampalataya no dahil karapatan din yun ng kapatid natin na Muslim kung nandyan tayo no. Suna ang pagpapagamot kapag siya ay nahihirapan sa kanyang sakit ngunit di naman ito malubha, kung alam lang ang gamot kagaya ng lagnat no, so kung inana lang ang mga sakit pwede kung ganyan lang yung sakit pwede din naman agad na gagamutin no dahil hindi naman siya malala. Yung mubah pwede rin ang paggagamot kung hindi naman siya nahihirapan sa kanyang sakit, katulad ng mga simpleng sakit no kagaya ng mga lagnat, mga ubo no, mga sipon, kasi normal lang yan na sakit, Bro Jam no. So ganyan yung kung kayang gamutin ay ipagamot na no. Ito din isa din sa mga problema sa mga karamihan, lalong-lalo na sa maraming mga problema na dumating sa buhay ng isang tao no, Muslim man o hindi Muslim, maraming mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, Bro Jam no. So marami sa mga tao na ang iba ay nangangarap silang sana mamatay na lang ako para matapos na yung mga utang ko, 'di ba? Marami din sa mga tao, Bro Jam, na sinasabi nila na makikita natin no sa mga post ng mga tao na nangangarap sila na sana no mamatay na lang sila para yung mga problema daw nila ay matatakasan. Sa totoo lang hindi yan totoo, hindi natin matatakasan yung problema natin dahil kapag kinitil mo ang buhay mo ay automatic diretso ka na sa impyerno. Subhanallah. Kaya kapatid ko sa pananampalatayang Islam o mga hindi pa mga Muslim, wag na wag niyong subukan na kitilin ang inyong mga buhay. Wag niyong subukan talaga yan. Dahil sinabi ng Allah, wala taqtulu anfusakum. Wag niyong patayin ang inyong mga sarili. Dahil kapag susubukan niyo o papatayin niyo ang inyong sarili, napakalaking kasalanan na inyong magagawa. At yan ang dahilan kung bakit kayo ipapasok sa impyerno pagdating ng araw ng paghuhukom dahil kinitil o pinatay niyo mismo ang inyong mga sarili. Pwede rin na pwede kang Bro Jam, pwede ka rin sa Islam ipinahintulot din, mayroong ipinahintulot din sa Islam na pwede kang magdua na pwede kang magdasal na kunin yung buhay mo sa pahintulot ng dakilang tagapaglikha. So sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban lang kung ang iyong buhay ay nasa peligro na. So halimbawa Bro Jam, kung ang iyong buhay halimbawa pinapakain ka kaya ng haram no, kapag hindi ka kakain papatayin ka, di ba? O di kaya yung kumbaga sige, kapag hindi ka kakain papatayin ka namin, di ba? So ngayon pwede rin yung mga nagigipit yung naiipit ka no, naiipit ka halimbawa kung sakali na ikaw ay kumbaga nasa giyera ka, tapos nahuli ka pagkatapos sasabihin nila na itigil mo ang Islam. So doon ay pwede ka mangarap na mamatay, pero inshallah ipagpatuloy natin maminaw sa taog, pipila ka pa hinumdum. Mashallah.
Gusto mo bang magtrabaho sa abroad isip usa ka domestic helper? Pang wala ka ikagasto, dili na ka na problema. Ang Legacy Human Resource International Incorporated nagkinahanglan karon og dugang mga domestic helper nga dunay edad 24 anyos ngadto sa 42 anyos alang sa mga first timer. 24 anyos naman ngadto sa 45 anyos alang sa mga ex-abroad. Libre ang tanang gastuhon gikan sa imong pag-apply, pag-training, paingon sa Manila, hangtod nga ikaw makaabot sa imong employer gawas sa nasod. Ang Legacy Human Resource International Incorporated nagkinahanglan usab og mga rehistrado og mga kwalipikadong mga nurse alang sa nagkalain-laing lugar gawas sa nasod. Legacy Human Resource International Incorporated may mo sila matawagan sa numero 8376-0787 o sa cellphone number 0905-7751-287. Legacy Human Resource International Incorporated, ang tubag sa imong pangandoy na makapagtrabaho gawas sa nasod. So atog ipadayon. So kailangan ni natin maano bro Jam, no? Masagot ng maayos o explain ng maayos, baka sabihin ng mga Muslim na pwede palang magpakamatay, no? So sa Islam, tulad ng sinabi namin kanina, na haram ang pagpapakamatay. Maliban lang kung ikaw ay nasa bingit na ng kumbaga kamatayan, na kumbaga yung buhay mo ay kumbaga tulad ng halimbawa, tulad ng nabanggit natin kanina bro Jam, na kapag naipit ka na tapos papatayin ka nila, itigil mo ang pananampalatayang Islam, o di wag ka nang magmuslim, mabubuhay ka, wag kang magmuslim, basambahin mo lang ang Diyos, yung Diyos namin, yung Diyos namin, sasambahin mo lang, mabubuhay ka. Pero kapag ikaw ay hindi susunod sa amin, ikaw ay aming papatayin, no? So sa Islam ay pinahintulot na mangarap ka, no? Ito yung dua, no? Kung halimbawa nasa bingit ka na ng kamatayan, ayun na yung sitwasyon mo, pwede mong sabihin Allahumma ayhini makamatil hayatu khairan liwastawafani idda kanatil wafatu khairan li. Na ang ibig sabihin bro Jam sa translation, sinabi na ang ibig sabihin na, O Allah, buhayin niyo pa ako, buhayin niyo pa po ako kung ang buhay ay mainam para sa akin, at idulot niyo po sa akin ang kamatayan kung ang kamatayan ay mainam para sa akin. 'Di ba? So kung titignan natin bro Jam, pwede kang magdua, no? Magdua ka na kung sakali na yung sitwasyon mo ay nasa Alanganin. hindi na, o kumbaga alanganin ang iyong buhay. Ang kamatayan ay totoo at hindi ito matatakasan at walang nakakaalam ng oras nito. Ngunit bawat isa ay may nagtatakdang oras na hindi maaantala sa paagahin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamatayan bro Jam, tulad ng nabanggit natin kanina, na hindi natin alam kung kailan, no? Kung kailan saan tayo aabutan ng kamatayan. Hindi natin alam sapagkat ang kamatayan nga ay biglaan, no? Talagang kapag ito ay itinakda na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, talagang darating ang iyong kamatayan. Pero kapag hindi na itatakda muna ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, ay hindi yan magdating ang kamatayan. Kahit pasaktan ka pa ng mga tao, kapag hindi yan itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, ay hindi yan mangyayari, no? Kasi nga sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hawla wala quwata illa billah, walang lakas at kapangyarihan maliban lang sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? So inshallah bro Jam, na ay mga kuan na to, no? Na ay mga nag-chat sa atong box. So pwede na to sila. So nagkuan diri, no, si Ma'am G Marayos. Sabi niya, good evening Brother Hamza and Brother Jamil. So isa lang ang nag-comment. So mashallah, si Ma'am G Marayos, so maayong gabi pod sa imo hadya Ma'am Jima, no? So nay mga pangutana bro Jam. Na bro. So, no?
So mashallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa akong mga kaigsunang Waalaikumsalam mga Muslim ug maayong gabi usab sa akong mga pamilya, mga amigo, amiga nga mga Kristiyano ug maayong gabi usab sa atong maabtik nga direktor, no? Si Sir Ryan Circolmolo ug sa ato pong maabtik usab nga manager, no, sa Angel Broadcasting Online News nga si Manager Rosito Kiatchun Dinya, no? So mashallah. So Brother Hamza, gwapo kayo ang pangutana nung common siya bang kini siya mga pangutana parang common siya tungod kay daghan sa mga tao nga matingala sila ngano nga ngano ang mga Muslim na sila'y makita bitaw nga mayroon silang makikita na kaibahan sa kanila, no? Sorry, nakapagbisaya ako, no? So nagtataka sila bakit ang mga Muslim, no, mayroon silang kaibahan na nakikita. Yung mga hindi Muslim, I mean, na nagtataka sila bakit mayroong mga postura, halimbawa yung naka-hijab, yung naka-niqab, no? At saka mayroon sila makikita na nakabalbas, mayroon sila nakikita na nakasuot ng tobe, yung kimon gaya ng suot ni Jesus Christ. So mashallah, alhamdulillah, ito ay nakapagbigay ng bukas ng kaisipan, no? So mashallah, Brother Hamza, mayroong nagtatanong dito. So mashallah, ang una niyang tanong, Brother Hamza, bakit daw ang mga Muslim ay hindi kumakain ng karni ng baboy? So mashallah, no? So ito yung tanong na pinapabot sa akin at ikaw ang gusto kong sumagot. So Brother Hamza. So mashallah, maganda na tanong, no? So bakit ang mga Muslim ay hindi kumakain ng karni ng baboy? Sa Islam kasi, Bro Jam, kung ano yung makikita natin sa Quran, ay pilit natin ito o sinisikap natin itong isa sa buhay, no? Mashallah, no? So hindi kagaya sa ibang mga libro na pwede nilang noon yan, ang iba ang ngayon, di ba? So sa Islam hindi ganyan. Ang sa Islam kasi, kung ano yung nababasa natin sa aklat, sa Quran, ay tulad ng nasabi natin kanina, na sinisikap ng mga Muslim na isabuhay ito, no? Actually, Bro Jam, sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang Allah, sinabi niya na hurimat alaykum ma'ita, no? Ang lahat ng mga ma'ita, yung tulad ng hindi lang kay Malawak pala, Brother Hamza. Oo, yung malawak ma'ita. pala kay ma'ita. Malawak yan, no? Yung baboy, ano yan nandyan din yan sa Quran, no? So doon lang ito sa punto na ito, gusto natin na mas palawakin pa, no? Na para kay hindi lang kay baboy, titignan natin kung ano pa ang ipinagbabawal, no? Ano yung haram kasi nga inna harama bayin, inna halal bayin. So titignan natin kung ano ang haram at saka ano ang halal. So sa Islam pala, hindi lang kay karni ng baboy ang ipinagbabawal lang, no? Kasi kasama din pala doon, Bro Jam, na yung mga dugo, ano, yung dugo, yung double dead. Kasi maita na nabilang na yon yung mga patay na hindi lumabas yung dugo, no? Yung mga kahayupan na yung mga baka, no, yung mga baka na nag-ano sila, kumbaga nag-aaway sila pagkatapos namatay ang isa, tapos huli mo nang nakita ngunit hindi mo na siya nakatay, no? So patay na siya, yun ay kabilang sa mga maita, no? Sa Islam din, hindi lang yun lang. No, sinabi din ng Propeta Muhammad SAW sa lingwahe natin, sinabi niya na ang lahat ng hayop na may mga pangil o sa Bisaya bangkil, no, haram kainin, haram. So kaya din pala, Bro Jam, hindi tayo kumakain ng tao dahil may bangkil din tayo, pala, no? na yung mga pangil, So, no? hindi din pala tayo pwede kakain yan. So kung titignan natin, Bro Jam, hindi lang kay hindi lang kay karni ng baboy, pati dahil yung aso,
yung pusa, yung daga, Tigre. yung ahas, yung lion, yung tigre. Oo. So lahat ng mga hayop na may mga pangil ay ipinagbabawal kainin, no? Subhanallah, Kagaya no? din ng yung mga sinabi din ng propeta Muhammad sallallahu pati din pala sa mga ibon, no? Na sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu sa lingwahe din natin na pati din pala yung mga hayop na lumilipad na pumapatay siya sa pamamagitan ng kanyang kuko. No, so, ano ba yung mga hayop na papatay ng kuko? Yung Falcon. yung falcon, yung Agila. agila, yung mga ano pa yung iba bro jam, yung mga Banog, no? Mga banog. So kasi pumapatay din yan. No? Yan din pala ay ipinagbabawal din sa Islam. So yung mga hayop na ano siya no, mayroon siyang kuko. So kapag yun ay gagamitin niya na papatay niya yung kuan, pwede o ipinagbabawal yun na kainin. So ang karne ng baboy bro jam, bakit hindi kasi tayo kumakain ng karne ng baboy ay kabilang din siya sa health. No, health din kasi yan. So kung hindi tayo umiinom ng alak, kung hindi tayo umiinom ng ano ba 'yon, yung mga ipinagbabawal na alak lahat, no? So ipinagbabawal na gamot tulad ng droga, yung ano ba 'yon, yung 9165, yung shabu, no, yung shabu at saka yung marijuana. So bakit hindi rin pala tayo gumagamit doon or umiinom din doon dahil kapareho din pala yon sa karni ng baboy. So Na magkapareho lang pala sila, no? Kasi ang karni ng baboy kasi bro jam, ano lang 'yan patungkol sa health, no? Kasi nga sa Islam ay kapag inabutan ka ng gutom, no? Inabutan ka na ng gutom, wala ka nang makain, kumbaga na sa disyerto ka na. So sa Quran ay ipinahintulot ng dakilang tagapaglikha na pwede kang kakain. Pero wag yung magpabusog, no? Basta ang nakasulat lang doon ay yung ano lang, magamot yung pantawid gutom. Yes, pantawid. Wag ka lang magpasobra, no? Para lang na maano ka yung gutom mo dahil mamamatay ka na, no? Parang kunti na lang, kunting seconds na lang o segundo na lang mamamatay ka na. So kapag yun ay kailangan talaga, wala ka nang nakita, kumuha ka na lang doon ng kunti. Tapos kumain ka, no? Kumain ka para lang mabuhay ka. So ang karni ng baboy ay kabilang siya sa health, no? Na sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu al-wikayatu minal ilaj, no? So prevention is better than cure. So kung titignan din natin ang karne ng baboy bro jam, kung titignan din natin sa science, yung mga doktor mismo, no? Marami tayong nakikita na yung mga doktor nag-experiment sila, no? Kung titignan natin, naglitson sila ng karne ng Pero baboy. ang mga doktor, mga Muslim sila or mga Hindi sila Muslim, okay. no? So ano sila, ang ginawa nila, ano sila, no? Research. Nag-research sila patungkol sa karne ng baboy. So nung nakita nila yung litson, ang ginawa nila sinunog pa nila yung litson, no? Hanggang nasunog siya. So nung pagkatapos na medyo hindi na siya mainit, tinignan nila yung mga parang alikabok na ng karne ng baboy, no? Tinignan nila. So nakitaan nila yung tapeworm. Yung tapeworm. No, yung uod, yung tapeworm. So kung titignan natin, yung tapeworm pala ng karne ng baboy, hindi siya namamatay kahit gaano kalakas ang init. So ang ginawa din naman nila uli ay yung nagkatay na naman sila ng karne ng baboy at saka inilagay doon sa freezer. Nung inilagay na naman nila sa freezer, hanggang 4 days, 6 days, nung pagbukas na naman nila, mayroon na naman silang nakita na violet, no? Violet, parang so, blue, no? Parang violet, parang blue. Oo. So ang ginawa nila, tinanggal na naman nila yon. Tapos? So pagkatapos nag-experiment na naman sila, hinati nila, tapos tinignan nila yung karne, bakit nagkaganon. So tinignan nila. So nung hinati-hati nila, nakita na naman nila yung tapeworm. So ibig sabihin, yung tapeworm, hindi pala siya namamatay sa init at hindi rin pala siya namamatay sa sobrang lamig. Tapos ang nangyari bro jam, ang ginawa ng mga doktor, ang sila mismo ang nagsabi na yung tapeworm kapag pumasok yan sa katawan mo, 40 years bago siya
kung hindi ako nagkakamali, 40 years bago siya mawala sa Katawan ng isang mo, tao. mamamatay. Papaano na lang, sabi nga nila, papaano na lang kung sa 40 years na imposible na hindi siya mag-ig, hindi siya mag-itlog, no? Hindi siya kumbaga magkalat-kalat oo. doon sa katawan mo. So kapag yung mag-ig na yan siya, Mag-itlog. mag-itlog na siya, no? Maghalo yun siya sa dugo mo. Kung ang yung dugo na yun papasok sa ugat mo, papunta sa utak, delikado yung utak mo. So kapag yung Subhanallah. ig naman ay maghalo na naman siya sa dugo mo, papunta na naman sa heart, delikado na naman yung heart mo. Heart attack. Direct to the point, kapag mayroon kang arthritis, rheuma, at saka ibang mga sakit, kapag kumakain ka ng karne ng baboy, mas lalong lumala ang iyong sakit. No? Kaya nga sinabi ng Nabi Muhammad SAW, tulad ng nabanggit natin kanina, alwikayatu min al-ilaj. Prevention is better than cure. No? So, kung titingnan natin, Bro Jam, ganun ang kadelikado ang pagkain ng karne ng baboy, no? So kung ano man patungkol din 'yun sa health. Kung hindi man tayo nagdodroga, hindi rin tayo kumakain ng karne ng baboy. Dahil ang ano doon kasi case kasi doon ay ano siya, patungkol siya sa health kasi 'yun, no? So kung hindi tayo, tulad ng nabanggit natin kanina, kung hindi tayo kakain ng kung hindi tayo iinom, hindi rin tayo kakain ng karne ng baboy, no? Pero marami mga tao, Bro Jam, na hindi pa yan nila nalalaman. Inshallah, kung kulang pa yung sagot natin, mag-research lang, no? Mag-research lang kayo para magdagdagan yung mga ninyo, yung mga kasagutan, no, patungkol diyan. So inshallah. So, mashallah, Brother Hamza, no? Mashallah, ang katanungan natin, ang tanong ng isang nagtatanong, no, questionnaire, bawal, naka-specific kasi, Brother Hamza, bawal kainin ang bakit sila ang tanong, bakit bawal kainin ang baboy, 'di ba? Pero ang akala ng iba, baboy lang, 'di ba? So mashallah, napalawak yung mga nadagdagan mo yun. So isang tanong at saka nadagdagan mo na yung falcon, yung mga pangil at iba pa. So mashallah, yun ang kasagutan ng ating Brother Hamza Tiongso, no? So Brother Hamza, mayroon ding mga katanungan na iba. Pangalawang tanong ito, no? Sige. So ang pangalawang tanong niya, bakit ang mga Muslim na lalaki ay pwede makapag-asawa ng Kristiyana na babae? At ang Kristiyano nga lalaki, bakit hindi sila makapag-asawa ng isang Muslim na babae? So, Brother Hamza? Pwede man silang pwede man nilang asawahin, pero malaking problema 'yun. Pwede nilang asawahin, pero malaking problema 'yun. So 'yun nga din, bro, marami kasing mga tao na maraming hindi pa Muslim, ito yung isa sa mga ipinagtataka nila, no? Sabihin nila na ano man kami, yung parang unfair, hindi patas ba? Hindi patas kasi yung Muslim natin pwede asawahin, no? Bakit yung Christian pwede asawahin ng Muslim, pero yung mga Muslim na babae ay hindi namin pwedeng asawahin, no? So maganda 'yon na na tanong. So una, Bro Jam, kung titignan natin sa Islam kasi, nire-respeto natin yung mga kababaihan. Maliban na nire-respeto natin ang ating mga kababaihan, ay minamahal natin ang ating mga kababaihan, no? Kung titignan natin, hindi natin sila sinasaktan, o di kaya hindi rin tayo tumitingin sa kanila ng tinititigan, no? Bilang Kasi pagrespeto. Talagang sa atin din haram din 'yan, haram din 'yan, no? Natitigan natin yung mga kababaihan natin na hindi natin mahram o hindi natin asawa. So sa Islam, kung makikita natin, sinabi din ng Nabi Muhammad SAW sa lingwahe natin na kung ang babae at saka lalaki, yung maghawak sila ng kanilang kamay. Kamay lang, maghahawakan sila ng kamay. Kasi karamihan kasi nangyayari ito na, ay Brad, kumusta? Di ba? Realidad. So reality, kahit sa makikita natin yan, kahit saan, no? Kahit saan sa organization, makikita natin, kumusta Brad? Di ba? So mayroong mga ganyan. So sa Islam ay ipinagbabawal. Pinagbabawal yan. Talagang hindi lang kay
ipinagbabawal, talagang ibinatas na haram. No, haram talaga siya. So kasi sinabi kasi ng Nabi Muhammad SAW sa lingwahe natin na kapag ang babae at saka lalaki mag-holding hands sila, Nagsama sila. mag-holding hands sila, mag-holding hands maghawakan sila. ng kamay. So nag-holding hands sila na Opo. hindi sila mahram, hindi sila mag-asawa. So sabi ng Nabi na ang mas mainam sa kanila ay kumuha sila ng karayom. Tapos itusok ano nila sa ulo nila, itusok no, itusok nila sa ulo nila, no. Kay mabuti 'yon kaysa maghawak sila ng kamay ng babae. So kung titignan natin, haram talaga. So kung titignan natin, dito ngayon papasok, bakit hindi pwede talaga. Kasi ako, halimbawa ako, may anak ako na babae, no? Sinisikap ko na yung anak ko na babae, sinisikap ko nagdadasal ako Maganda araw ito, at gabi. So dinadasal ko na sana ay ano siya, no, yung kumbaga maghijab hanggang pagkatapos na maghijab, kung titignan natin, ang kanyang suot ay matatakpan na yung mga ano na, yung Private part. mga private part niya Aura. na dapat takpan, no, mula nakahijab kasi siya no, Opo. mula dito hanggang liig niya matatakpan, hanggang yung kamay niya, no, natatakpan din, hanggang yung paa niya, no, na hanggang sa ano niya sa paa, no, na ano din, no, na natatakpan kung titingnan natin. So kahit ako, Bro Jam, ay natatakot ako na kapag darating ang panahon na kapag asawahin yung anak ko sa hindi Muslim, na ano ko, natatakot at nag-aalala ako para sa anak ko. Dahil bakit? Kasi nga yung anak mo Muslim, makikita mo yung postura niya, kumbaga kagalang-galang, no, Opo. kagaya ni Maria, no, na ina ni Jesus, kagalang-galang. Pagkatapos, Bro Jam, ang mangyari, kapag aasawahin lang siya, Bro Jam, napakadelikado. Dahil bakit? Ang masunod kasi sa pamilya, hindi babae, kundi lalaki. No, masunod. What if kung yung asawa ng anak ko, may kaibigan na si Mayor, may kaibigan si Vice Mayor, kaibigan Oo nga, nila. no? Pagkatapos pupunta sa bahay nila, sasabihin ng hindi Muslim na, gang, pupunta yung si Mayor at saka si Vice Mayor, pupunta dito. Pwede ba hubarin mo yung hijab mo para kang Tweety Bird, no? Hubarin mo 'yan. Napakaganda ng katawan mo, sexy yung katawan mo, ang puti mo, 'di ba? So pwede ba na mag-miniskirt ka Pwede na ka lang ba mag-short? tapos mag-short ka Subhanallah. para makita ng ano ko, ng mga bisita ko na sexy naman yung asawa ko at maganda. Nasagasaan Diba? yung din niya. So ngayon, no? ang mangyayari, Bro Jam, nasagasaan yung din. Oo. Ang nangyayari ngayon, Bro Jam, ang kinatatakutan ko, dahil sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamarami na itatapon sa impyerno, mga kababaihan. So sinabi ng mga sahaba, Ya Rasulillah, bakit mga babae ang pinakamaraming itatapon? So sinabi ng Propeta Muhammad sallam, dahil ang kanilang kasuotan ay halos hubot-hubad na. Subhanallah. Subhanallah. Isa din yan, Bro Jam, sa mga palatandaan na mga taga-impyerno na mga kababaihan. Kapag, subhanallah, kapag hindi magbago, no, dapat magbago. Kasi hindi pa manhulihan ang lahat. Kasi isa sa mga dahilan bakit itatapon o marami ang itatapon sa impyerno, yung mga kasuotan nila, halos pinapakita na nila ang form ng kanilang mga katawan. Di ba? Isa yun sa mga dahilan kung bakit ang dami itatapon sa impyerno. Pangalawang rason, Bro Jam, ang kumbaga, direct to the point, kinatakutan ko, Bro Jam, din, na medyo kinakabahan din ako, na kapag ipapakain na ng mga haram, kagaya ng karne ng baboy, ipapainom na ng alak, kasi malaya kasi sila kung ano ang dapat gawin. Kung mayroong problema konti, gusto nila matapos na agad yung problema. Di ba? So, ang kinakabahan ko lang doon, Bro Jam, na kapag papakainin ng karne ng baboy, kapag pinapakainan ng karne ng baboy, kapag ngayon, pinapainom na ng alak, subhanallah. No? Yun ang kinatatakutan ko. Na tulad ng sinabi nga ng Nabi kanina, narinig natin na mas mainam na umiwas sa sakit kaysa paghahanap ng gamot. Alwi kaya minal ilaj. So prevention is better than cure. So ganun din, Bro Jam. At pangalawa din, Bro Jam, pangatlo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya na Kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Na ang translation, sinabi niya na patungkol sa kamatayan na pilit ninyong tinatakas-takasan, fa innahu mulaqikum, inyo ra itong masasalubong. What if kung
halimbawa lang, what if kung kunan na ng buhay ang anak ko, kukunan siya ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sasabihin na lang ng kanyang asawa, dadilhin sa puninarya, no? Yun naman lagat talaga. Yun talaga kasi hindi na Muslim eh. Opo. Dadalhin din doon siya sa puninarya tapos sabihin ng kanyang asawa na kayo nang bahala sa asawa ko, sabihin niyo lang kung magkano yung bayad. 'Di ba? So sinabi pa niya, sa kayo na ang bahala. Tapos sabihin niyo na lang ako kung magkano ang bayad. So ngayon ang mangyayari doon, huhubaran, no? Huhubaran hanggang makita yung mga private parts niya, subhanallah, no? Hanggang maapaano pa, subhanallah, nung buhay pa yung anak natin, pinoprotect natin, inaalagaan natin. Pagkatapos pagkamatay lang, sabihin lang ng nagiging asawa niya, sige kayo na ang bahala. Sabihin niyo lang ako kung magkano ang bayad. Diba? So, yun ang problema. Ang problema, Bro Jam, ang problema ngayon dyan, hindi marunong uminom ng alak ang anak ko. Tapos, yung mag-iinuman, magsusugal, subhanallah, mag-aaway. 'Di ba? Kaya 'yun ang nakakatakot, 'di ba? Kaya ilang days yung nila, no? So subhanallah. Sa Islam kasi may 3 bagay na hindi pwede patagalin. Kasal, sala at saka patay. So kapag namatay yung tao, diretso na yan siya ililibing, no? Ang kagandahan kasi sa Islam, Bro Jam, ang kagandahan sa Islam, kasi kapag namamatay ang isang mananampalatayang lalaki din ang maghuhugas sa kanya, no? Kahit yung mga private parts niya ay hindi yun pwedeng makita ng maghuhugas. Tinatakpan yan, no? So, ganun natin karespeto ang patay kasi nga ang patay, may kasabihan nga sila, no, na ang patay daw sagrado, no? So, yung mga kababaihan naman, kapag bawian na naman ng buhay, ay yung mga babae din naman ang maghugas sa kanila. At saka mananampalataya pa na babae. Huhugasan sila. Hindi yun makikita ang mga tatakpan din yung mga private parts nila. Hindi makikita. Pagkatapos, ang napakaganda nito, Bro Jam, pabanguhan ka, no? Pagkatapos mong liguan, mag-wudu o ka nang ihugas ka nila, pagkatapos pabanguhan ka pa, no? Talagang mabango ka. So baliktaran doon sa hindi Muslim na lalagyan ka ng formalin. Subhanallah, no? Lalagyan ka kapag medyo mabaho pa to, lalagyan pa, uulitin naman nila. Kapag isang buwan na darating pa ang anak nila, isang buwan pa kasi darating, no? O NG ka na naman. Ang iba na naman, kuna naman yung utak, kuna naman yung mga laman loob, subhanallah. Para makarating lang yung hindi nakarating, subhanallah. So sa Islam, hindi ganyan. Kapag matapos na mahugasan, pagkatapos, Bro Jam, na mahugasan, pabanguhan sila, pagkatapos, mashallah, ang good news nito, Bro Jam, dadasalan siya. So pag dadasalan siya, ang dasal doon, Bro Jam, ang dua doon, isa sa mga dua doon, na dinudua ng imam na sino man yung magdadasal sa kanya, na sana ang kaluluwa na ito ay tanggapin sa pinakataas na antas sa paraiso. Diba? Mashallah. So kung titignan natin, Bro Jam, sa hindi Muslim na yung kinatatakutan ko na kapag malibing, wala nang pakialam eh. Kasi kapag buhay, para sa kanila, buhay ang importante sa kanila. Kapag patay na, no? Ang maganda din dito, Bro Jam, isa sa mga palatandaan na tatanggapin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag nalibing ka, no? Kapag nalibing ka talaga, nahukay tapos nalibing, yun talaga ang palatandaan na inshallah, sa pamamaraan isa din yun, no, na sa pamamaraan ng mga propeta o sa Islam. Sa Islam, no? So mailibing ka. So unlike doon sa hindi Muslim na nung hindi siya nakalibing, kung hindi nakalagay sila sa flooring, no? Sinisiminto ang ilalim at saka sinisiminto ang kilid. Minsan pa nakapatong nakapatong. Ibig sabihin, hindi maganda ang kanyang paglisan o ang kamatayan dahil bakit hindi siya tinanggap sa loob ng lupa. Subhanallah. Kaya dapat sikapin natin na na kapag bawian tayo ng buhay, lalong-lalo na sa mga Muslim, ay sikapin natin na madala natin ang ating kapatid, no, sa libingan ng mga Muslim, inshallah. So mashallah, no. So napabatay time director. Napatay 5 minutes, no. So mashallah, brother, basig napay pangutana. So Brother Hamza,
Mashallah, no? So yun pala yung malinaw na sagot doon, no? Hindi ko na lang pahabain pa kasi ang oras natin ay medyo kapos na, kinakapos na tayo. So diretso na tayo sa pangatlong tanong. Brother Hamza, ito yung pangatlong tanong, may nagtanong, no? Sino ba talaga ang makapagbigay ng paraiso at impyerno? Si Allah ba o si Jesus? Ito yung tanong sensitive ito Di ba, Bro Hams? Kasi lahat ng tao ay nangangarap ng paraiso, pipili na lang tayo doon kung sino ba yung nagmamayari ng paraiso at ang nagmamayari ng impyerno. Di ba? Lahat ng tao gusto silang papasok ng paraiso, pero paliwanag mo, Brother Hamza, yung sagutin mo yung tanong na sino ba talaga? Si Jesus ba o si Allah? So, mashallah. So, medyo mahaba din ito, Bro Jam, no? Inshallah, i-prepare natin yung next, no? Inshallah, Okay, sa next na. Sa Kasi alanganin, 5 no? minutes na lang, wala Alanganin na yung tayong oras, oras. Baka mabitin yung mga viewers natin, no? Inshallah. So, inshallah, Bro Jam, itatanong natin niya uli, no? Sa susunod natin na programa. Inshallah. So, mashallah. So, may Bro Jam, may nag-chat sa chat box natin, si Girly, Saladaka Bustilio. Aha. Sabi niya, magandang gabi sa lahat, brother Hamza and Jamil. To all brothers and sisters na Magandang Muslim, gabi din. and to all ka-angels, God bless all. So, mashallah. So, sabi din ni Girly, siya pa din, nasabi niya, parehas tayo, brother Hamza. Natatakot din ako na mag-asawa ng Muslim ang anak ko. Baka gawing ikaapat na asawa at masakit yun. So, mashallah, no? Maganda para maganda ito na, no? Actually, ang pag-aasawa ng pangalawa, sister, ay, yun, good news yun sa mga kalalakihan, at good news din yun sa mga kababaihan. No, good news pala sa mga kalalakihan at good news din sa kababaihan, no? So mashallah. So inshallah, sikapin natin na masagot natin ito, no? Kasi maganda ito sister, yan ang kinatakutan talaga kinatatakutan talaga ng maraming mga hindi Muslim kapag mag-Muslim ang kanilang mga asawa or anak nila, baka madadagdagan na sila, instead na siya lang yung mag-isa, how many years, bigla na lang na nagdami yung asawa niya. So sa totoo lang, sisters, yun, yung kumbaga nakakatakot lang, no? Nakakatakot, pero sa totoo lang hindi yan nakakatakot, kasi nga sa Islam kasi, pinahintulutan na pwedeng mag-asawa 2, 3 hanggang 4. Pero kung hindi ninyo kaya dalhin ng pantay, mas mainam na isa. Isa lang. Kasi nga, bakit ganon, Bro Jam? Bakit kasi yun sinabi, no? Kasi nga, sister, kung titignan natin, sa New York alone, no? Kasi maraming mga Muslim doon din na mayayaman. Gisorbi sila na yung mga Muslim na nag-asawa ng 2, 3 hanggang 4, sa 100% nakitaan lang ng 90% nag-asawa ang mga Muslim ng isa. Isa lang, ang 90% isa lang. At saka sa 10% nakitaan din ng 2, 3 ang kanilang mga asawa. Kasi nga mga milyonaryo sila Kasi nga sabi nga doon na kung kinsa man to ang naay ka ng kakayahan na mag-asawa 2, 3 hangtod sa 4, pero pag dili nila kaya, mas mainam isa. Ano? Tanawa gani, kung tanan pa good na to, sa New York alone, gisorbi na pod siya sa mga dili Muslim, sa nag-asawa og 100% sa nag-asawa, 10% nakitaan nga isa lang ang asawa. Kay isa ra magid ang asawa, no, sa dili pa Muslim. Pero 90% naadikto ang mga kaso nga kabit, naadikto ang mga kaso nga kanang puyo-puyo, naay kaso dikto nga kanang uyab-uyab lang, di ba? So naay kaso dikto nga agtuan lang sa balay, moagto na pod ang balay sa babae, moagto na pod ang balay sa lalaki, di ba? So ina na siya ang kaso. Kaya sa 100%, 10% lang ang nakitaan nga nag-asawag isa. Reality na, bisan pag ipangutanan nato na sa atong mga silingan. Sa silingan lang namo
balitaan daghan kisanan ang kuan, daghan ang nag-asawa nga kuan no, daghan ang nag-asawang hindi gid asawa kanang puyo-puyo lang nila. Na gani bag-o lang gani mi nung may mga nagbalik Islam na 5 sila ka buok, nung nagbalik Islam nakurat lang mi, dugay na sila nag-uban na sila mga anak, pero dili day sila kasal kaya atong Idil Adha, mashallah, alhamdulillah, naikasal na to sila ng maayos. So alhamdulillah. So ang pag-aasawa pod bro Jam, ang pag-aasawa pod kanang duha tuluhan tod sa upat. Good news man na sa mga babae kay nganuman kung ang inyong mga asawa gaduda mo nga naa ba ni kabit, naa ba ni kauban-uban, kung gaduda gid mo, kung Muslim na may balaan man na nimo nga naa gid na kay mananghid ba na moingon man nga gang kanang gusto kong mag-asawa, dili na magtago-tago, dili na siya magtago-tago, talagang isulti na siya asawa nga gusto na ko asawahon si kuan, okay ba sa imo, di ba? So mananghid siya. So good news na, pero ay sagang ha, nababaday kay duri, na ikapanduri. So minsan nga wala palagi, o pagtigom sa, di ba? So pag nakatigom na bro Jam, gang nana ang akong asawa, nana ko'y duri, so unsa man magpakasal na mi? Sige, pakasal na mo, bulag na ta. Di ba? So inana ang kanang gakahitabo. Kaya daggan sa mga babae gyud nga mga Muslim pod nga dili man na sila mosugot. Pero ang katsada man gud anak bro Jam, kay kung Muslim ang babae ug lalaki, may balaan nimo nga naagi lain nga babae ang imong asawa, di ba? Tanaw gani si example lang no, si Robin Padilla, kung mananaw si Robin Padilla no, para ni sa iyaha. Si Robin Padilla kung tanaw nato bro Jam, sa una, nung dili pa siya Muslim, daghan ang involved nga mga babae sa iya. Daghan kay mga babae nga na-involved, no, daghan kayo. So daghan kay istansya nga mga babae kay siyempre artista. Kadto lang mga artista nga mga pangalan na nay mga pangalan. Unsa na katong dili mga artista. So grabe kadagan to. Pero karon pag Muslim ni Robin Padilla, ang iyang asawa si Mariel na lang. Wala naman ta, di ba? Wala naman nabalitaan. Tungod kay nga naman damor manggod nga mag-Muslim o magtuon ta sa Islam, damor manggod ta nga gakahadlok sa atong labaw nga makagagahom. Kaya halimbawa ang pag-aasawa manggod bro Jam, huna-hunaon magina. So sama halimbawa kung magtanom ka og kanang durian, magtanom kag durian, itanom ba na nimo sa imong atubangan sa imong balay? Ayaw. Kung magtanom kag lubi, ayaw ginaibutang o itanom sa imong duol sa imong balay kay mahulugan ang mga bata ana, di ba? So ang pag-aasawa, huna-hunaon po na siya, no? Huna-hunaon. Kaya kung ako lang, kung gustuhon nako mga mag-asawa, huna-hunaon sa nako ang akong mga anak. Ang akong mga anak gagmay pa. Galisod man gani ta karon og paglod lang sa atong bata, naglisod man gani ta karon pasakay og eroplano. Na Saan nagdugangan no? Saan na lagdungagan na to mga asawa, maglisod ta kay nga naman ingon man gud ang Nabi Muhammad sallallahu nga naay nakasulod sa impyerno nga duha ang iyang asawa nga wala niya gidala og pantay, no? So delikado day kung duha ay mong asawa nga dili na nimo madala og pantay, delikado na siya. Kay nga naman bro Jam, ang pag-aasawa man gid bro Jam dapat ipantay. Kung naanay balay ang imong unang asawa, ang ikaduha patindogig balay. Kung naanay sakyanan, duha ka sakyanan or 3, 4, 5, 6 ka sakyanan imong asawa, patas gid na, no? So dili pwede nga ang isa imo lang balayan, ang isa imong i-boarding house, o ang isa kita-kita lang. So dili na siya maayo, no? Subhanallah. Kung naana utruhon na sa mga Muslim. So kung tanaw na to bro Jam, ang pag-aasawa dili siya basta-basta. Kay nga naman taas imong huna-hunaon. Kay nga naman ang kahadlukan mo gud na bro Jam, basig mao na hinuon na hinungdan nga makasulod ta og impyerno. Kaya mas pinakamainam isa lang gyud ang atong asawa. So sa mga dili Muslim, delikado pod. Kay nga naman pag okay ra kung mahibalan nimo ang nato ang sa mga kababaihan, mahibalaan nila ang password sa ilang bana. Mahibalaan gina nila nga naagid nay babae lain. Pero sa Islam mananghid gyud na siya, no? So inana siya, no? So mayan tatog na dungag nakadugang to no sa kanang kahibalo sa mga lalong-lalong sa mga Muslim og dili pa mga Muslim. So wala na tay igo na oras. Kung naaman mi nabuhian nga mga istorya nga nakapasakit sa inyo ha, sa mga naminaw no, og na mga nananaw, mangayo lang mi og kanang pasensya, kami tao lang, o kung naaman mo nagustuhan sa amo ang sa pag-istorya, kana na siya iya na sa labaw nga makagagahom. So dili na lang mi kutob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
رسول الله أشهد أن